Marcos. Sir, given what you saw dun sa text message na yon, sa tingin nyo, sapat yon para magbukas ng isang formal na investigasyon sa Senado, sa Kongreso? Sapat na sapat. Kasi binerify ko kay kay Toby. Sabi ko kay Congressman Toby, totoo ba na binayaran mo si Andrew E. ng 68 million? Totoo ba na binigyan mo yung mga alyansa candidates? Totoo. Pati amount. Hindi, Detail. pero ano magiging kaugnayan para mai-involve sa flood control? Kasi nakalagay doon, may sinabi ni Yusek Bernardo na nagbigay siya ng pera sa mga Bersamin. Di ba? Sinabi niya. Sinabi rin niya ni Senator Lacson. Kung gusto lang nila talaga na napaka-importanting information that there is a connection between the President, kung hindi totoo, di mas maganda pabor kay Presidente para malaman ng mamamayan na hindi siya involved. Pero ngayon, lahat ng Pilipino ang iniisip bakit pa nagkakaganyan ng investigasyon dahil siguro sa batang Presidente. 2023, 2024, 2025 national budget, 1.4 trillion pesos na pera ni Juan de la Cruz. Sinalaula ng Kongreso, hindi siya kumibo. 3 taon. Caloocan, 2nd District Congressman Igay Irese, diritsahang sinagot na sapat ba imbestigahan ang palitang text messages ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Presidential Legislative Liaison Officer Adrian Carlos Bersamin ukol sa bilyong-bilyong kickback para sa Pangulo. Welcome back to Kaakibat TV. Mainit pa rin na pinag-uusapan hanggang ngayon ang kontrobersya ng flood control scandal na naitala sa kasaysayan ng Pilipinas sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakaramihan nga sa mga Pilipinong biktima ng panluloko ng mga korap na politikong sangkot sa kontrobersya ay marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong at nag-aantay ng tamang kasagutan kung sino nga ba ang mananagot matapos ang higit kumulang kalahating taon na walang kakwinta-kwintang investigasyon na hanggang ngayon ay wala pa rin nananagot alinsunod na rin sa pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nitong nakalipas nga na araw ay humarap sa interview si Caloocan 2nd District Representative Igay Irese na kung saan napakomento sa kasalukuyang ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos na puro pangako. May tipping point. Laging may tipping point. Yung mga mamamayan natin. So, what the President doing now is trying to appease the people. Kaya lang, sana, totoo na, wag na yung puro pangako. Puro pangako sabi niya, ipapasa yung Independent People's Commission. Priority. Di pa na ipapasa. Sabi niya ngayon, ipapasa niya yung anti-political dynasty. So, dapat ipasa niya na yan. Sabi niya, may makukulong. Wala naman, nakukulong. Saka yung bigas. So, iba yung narrative, pag gustong pababain yung galit ng mga mamamayan. Pero ang dapat na gawin, bigyan ng solusyon yung problema para natural na bumaba yung galit. Sir, dun po sa binanggit nyo na may umano'y text message na palitan sa pagitan ni Presidente at nung mas nakababatang Bersamin. Handa po ba kayong ilahad kung ano specifically yung ganito yan. nito? Can you show us the text message? Bibigyan ko na lang kayo ng yung totoong nangyari. Thursday, I think that's February. Ano ba yung February 9, 8, 7, 5. February 5. Tinawagan ako ni Congressman Libiste kung pwede raw ako makamit sa Makati. So nagpunta ako doon sa sinabi niyang lugar, yan sa Blackbird, sa Makati. Tapos kaming dalawa lang, pinakita niya sa akin yung files. Sabi niya sa akin, baka makatulong sa inyo para hindi makapasa sa sufficiency in substance, yung impeachment against the President. At may tiwala ako sa iyo na bilang hindi ka Duterte, hindi ka Marcos, baka ikaw yung sabi ko, sige, ganitong gawin natin, bibigyan mo ako ng hope. Sabi niya. Pero sabi niya, meron pa raw meeting tomorrow with other congressman, i-present na rin. So, tinawagan din ako ni Congressman Pino. So, nagkita naman kami dyan sa Mayor Ortigas together with Congressman Pino, ako, and together with Congressman Libiste and 2 other congressmen. So, present niya uli. Nakita ko uli. So, tapos,
sabi niya sa akin, kung pwede, magsama ako ng ibang Liberal Party members. So, ginawa ko, tinawagan ko, kinabukasan, nagkita na naman kami. Doon naman, sa Rockwell. Pinesent niya uli. So, 3 beses na naipresent sa amin. Ano mga details ulit po? Tapos, tapusin ko na. Pagkatapos, pinakita sa amin, sabi ko, ano ba motibo mo? Bakit mo pinipresent? Sabi niya, one is, para lumabas yung totoo, para maprotektahan din sila Yusek Bersamin. So, yung mga kasama ko, tinanong ko rin lahat, ano ba mga, mag-ano tayo, ako, motibo ko lang, simple lang, lumabas yung katotohanan para sa bayan. Tinanong ko sila lahat. Sa patuloy nga ng ibinahagi ni Congressman Ega Irisi ay sinabi nito na humingi ito ng dokumento kay Congressman Leandro Leviste ukol sa palitan ng messages ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Adrian Carlos Bersamin para may matibay na ebidensya. So, after that, sabi ko, ang gusto ko mangyari, patunayan mo sa akin na nagpunta sa iyo sa bahay mo sa Taal si Yusek Bersamin at yung kanyang mga abogado para gumawa ng affidavit. Sabi niya, meron siya CCTV. So, present niya. Yung CCTV ni Yusek Bersamin ng mga abogado, kasama siya. Tapos sabi ko, gumawa ka ng affidavit. Na yan, lahat na yan, dahil sila Yusek Bersamin daw natatakot sa kanilang buhay. So sabi ko, gumawa ka affidavit. I-present namin yan sa February 9 deliberation sa Kongreso. Kung mabibigyan mo kami ng affidavit. So, sabi niya, gagawin niya raw. So, Sunday, kita kami uli. Kita ka uli. Kaya lang, nung pagkikita namin, maatras na siya. Sabi niya, natatakot yung pamilya na ilabas. Pagka nilabas daw yon, may mangyayari. May mangyayari doon sa pamilya. Nila. Natatakot. Tahimik na raw. Huwag nang paguluhin. Sabi ko, kailangan lang, lalabas daw sila kung merong enough support ng church at ng civil society. Yun ang sinabi nila. Doon sila lalabas. Kasi may nakausap daw silang bishop, ang sabi, itago na lang na ilabas. Ayun ang sabi. Bishop yun, ha? Yun ang sabi sa akin ni Congressman Libiste. So yan yung sabi sa akin ni Congressman. Sa tanong nga ng isang reporter kay Congressman Ega Irisi ay tinanong ito kung sapat pa ang mga ebidensya ni Congressman Leandro Leviste ukol sa inilantad ni dating PLLO Adrian Carlos Bersamin sa palitan ng messages ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung saan diretsahang sinagot ito na oo, sapat na sapat. Sir, given what you saw dun sa text message na yon, sa tingin nyo, sapat yon para magbukas ng isang formal na investigasyon sa Senado, sa Kongreso? Sapat na sapat. Kasi binerify ko kay Toby. Sabi ko kay Congressman Toby, totoo ba na binayaran mo si Andrew E. ng 68 million? Sabi niya, hindi dumadaan sa akin yung pera, pero yan yung listahan, ako nagugutos. Totoo ba na binigyan mo yung mga alyansa candidates? Totoo. Pati amount. Totoo. Nagaling saan yung pera? Yun ang hindi niya alam kung saan galing. So, anong magiging Nandun din kaugnayan nila? sa text message, nandun yun. Saka mahaba. Hindi, detail. pero ano magiging kaugnayan para mai-involve sa flood control? Kasi nakalagay doon, may sinabi ni Yusek Bernardo na nagbigay siya ng pera sa mga Bersamin. Di ba? Sinabi niya. Sinabi rin niya ni Senator Lacson. Tapos kaya nga natakot si Yusek Bersamin na baka siya maging Paul Guy. So ginawa niya, pumunta siya sa bahay ni Leviste, doon sila gumawa ng affidavit. Bakit sa Batangas? Kasi yung mayor doon, kamag-anak niya sa Taal, na dating chief of staff ni Yusek Bersamin. Abogado yung mayor doon. Bakit kay Leviste? Dahil magkaibigan yung mayor sa si Leviste. Alay sila. So, sabi nyo, base dun sa nakita nyo, sapat na sapat, pero ngayong umuurong na siya, so wala nang patutunguhan to. Well, it really depends. Sabi ko nga, tapos na yung impeachment, ang isa na lang titira,
yung na pwedeng ipatawag si Yusek Bersamin, si ES Bersamin, si Libiste ay yung Blue Ribbon Committee. Kaya lang, ayaw rin. Sir, Edmond Pakiliran po sa CCN TV. May tanong lang po ako tungkol dun sa February 25 billion mark sa protest. Trillion. Bilang congressman po, Trillion na po. ano po dito? Dadalo po. Yun lang. Pwede pa. Pwede Po, may nabanggit po ba, TJ Mendoza from Net 25 po, may nabanggit po ba si Yusek Bersamin bakit sa tayo? Po, may discussion lumapit. Well, kasi nga po, yung mayor ng Taal, Batangas, dati pong chief of staff ni ES Bersamin at kamag-anak ni Adrian Bersamin, ng mga Bersamin, ay malapit na kaibigan at partido at noong nakaraang halalan ang tumulong nagtulungan sila, Congressman Davis. Ang sabi niya, naghahanap ng lugar na medyo safe, doon nagpunta sa at kaya nga sabi ko, kumuha ka ng CCTV, bigay mo sa akin. Binigay naman. Tinignan ko. Hindi. Kung hindi po magsaluhan ang Senate to ribbon investigation doon, hindi po ba ang House na magkaroon ng separate investigation? Ay, palagay ko, lalong hindi willing ang House. Super majority. Anyway, sa akin po, imbestigahan nila o hindi, basta sinabi ko yung totoo, na informasyon, at ako po naniniwala hindi mo mapipigil ang katotohanan. Lalabas at lalabas yan. It's just a matter of time. It's just a matter of time. Kung bakit pinupuha pa yung supportan yung DDBC mismo, why not yung sir, kahit sa congressman, come out in the open and then reveal everything? Well, nakita ko kay Congressman Libiste. Siguro dahil neophyte, hindi niya alam kung paano Tinatanong niya nga ako. So, bakit kaya mong magsalita kaagad? Parang ako, mahirap na tumayo sa press. Yung pay talaga. Neophyte pa talaga. Nakikita ko, iba rin yung mahirap din talagang maunawaan yung pag-iisip sa millennials yata ngayon, mga millennials, millennials. So, nagtatalo din kami. Actually, nagte-text ako sa kanya. Sabi ko, I think it's your duty, the duty of Bersamin to come out in the open. Sabi ko, bata pa si Yusek Bersamin. Kung hindi niya ilalabas yan, pagdating ng 2028, iba magiging whether whoever will be the president, palagay ko, magde-demand yung mga tao para malaman ang katotohanan. So it's just a matter of time. Kung yung pinamimigay ng eligibility campaign galing kay Yusek Bersamin, Yes, through the campaign manager. Bobby ka. Yes. You know, the fact that this is from the executive secretary, Congressman, that is malaking weight niyan. Kaya nga sinasabi ko, February 9, salita si Congressman Pino. Ako araw-araw nagsasalita. Ngayon, February 16, nag-deny na ba si Yusek Bersamin? Nag-deny na ba? Ang dali-dali mag-deny. Dapat kinabukasan, may reaction na. Okay, it's already almost 11. We will now close. Sige, make it quick. Nabanggit po nyo kanina na sapat yung mga text messages para magkaroon ng probable cause para umakyat yung investigasyon sa Senado, Kongreso. Pero nakikita ko, Actually po, yung Senado po, hindi naman kailangan ng probable cause yung Doon nga, bigla na lumalabas, Gutesa, kung sino-sino, di ba? Sa dulo nga ng naratibo ni Congressman Ige Irisi na kung gusto lang ng administrasyon lumabas ang katotohanan, ay lalabas ito, lalo na nang masangkot ang Pangulo sa palitan ng messages ukol sa delivery ng bilyong-bilyong kickback, ay dapat magpaliwanag ang Pangulo para malinis ang kanyang pangalan sa kontrobersya ng nakawan sa flood control. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Kung gusto lang nila talaga na napaka-importanting information that there is a connection between the President
Kung hindi totoo, di mas maganda pabor kay Presidente para malaman ng mamamayan na hindi siya involved. Pero ngayon, lahat ng Pilipino ang iniisip bakit pa nagkakaganyan ng investigasyon dahil siguro sa batang Presidente. 2023, 2024, 2025 national budget, 1.45 trillion pesos na pera ni Juan de la Cruz. Sinalaula ng Kongreso, hindi siya kumibo. 3 taon. Is either complicit or it's a question of his competency. At, Bakit ayaw niyang sagutin? at gusto yun pagtakpan na rin ng Senado? That's why ayaw na nilang ituloy? I think so. What do you think is the motive? Well, one, leadership. Pangalawa, maski yung kasama ko sa civil society, kasama ko sa Dilawan, they are so afraid of a Sara presidency that they they would sacrifice the truth. Sir, Ulit daw, sir. ko, Sound daw, sir. They are so afraid of a Sara presidency that they would want to sacrifice the truth. Very quickly, yun nga po kung yung point ko kanina po, ang punto ko po kanina, assuming na iyan ay yung investigasyon nagtuloy na po sa Kongreso, sa lower house o sa upper house man. Alam po natin, nakikita naman ng marami, hindi humaikakaila kahit sino rito. Palagay ko, maraming sasang-ayon sa akin na ang nangyayari, lukuhan na eh. Marami sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Totoo, nababayaran. Pera-pera labanan. okay, so what's your question? Yeah, So ngayon, dahil sa nakikita ko na walang patutunguhan itong mga ganitong mga regulo na ito, mga bodabit na investigation na ito, ano po ba ang shortcut but doable solution na naiisip ninyo? Paul, Wala pong shortcut. Alam mo, kaya nagkaganito yung bayan natin dahil sa mga shortcut. So dapat po yung mga mamamayan ay magising. Dapat yung mga mamamayan mismo ang mag-demand sa ating Pangulo, sa gobyerno, na ipaliwanag. And kasi ako po, matindi yung paniniwala ko, sabi ko nga, God will create a way. Kahit sino po kung na opisyal ng gobyerno, pag baka palang muka at nanawagan ng mga tao, hindi mo makikinig. Matapang ang hiya. Pag matapang ang hiya, hindi makikinig sa katwiran ho yan. Yun ho ang paniniwala ko. Basta we just keep on fighting and God will create a way. okay, Congressman, can you give a last statement? Yeah. Well, Yeah. yun na nga po, sa tingin ko, alam niyo po, namamanipulate na yung kaba, yung pangamba na maulit yung mga pag-aabuso ng mga Duterte kung panahon nila, yun ang nagiging sagabal para baliwalain na ng marami yung ginagawang kasalanan at pagnanakaw sa ating bayan ngayon. At tingin ko po ay may masamang epekto ito. Bakit? Makakasanayan po ito. At kung makakalusot po ito, anong magiging exit plan ng Marcos administration after 2020? Whoever will be the president, hindi sila sigurado na hindi sila ipro-prosecute. Hindi aalamin yung katotohanan at pinagtatakpan ngayon. At ang kinakatakot ko, baka mag-isip sila na to extend themselves to perpetuate into power para hindi managot dito sa mga nangyayaring ito. Kaya nga makita nyo, payag na si Senate President Tito Soto ng pagpapalit ng konstitusyon. And even Congressman Puno is espousing a concord. Alam na natin na hindi na pwede ang concord. Bakit? Gagawa ka ng batas. Pagkatapos paggagawa mo ng batas, mag-i-elect ka ng mga delegado. Gagawin nila yung proposed constitution, tapos magkakaroon ng plebiscito. So ano ang option? Tanda ko lang sabihin, di na kaya ng concord, kaya kailangan on us.
Pagka-con-us, sinong magpapalit ng konstitusyon? Mga congressman, yung senador. So, kaya nga, mahalaga na tuloy-tuloy yung paghahanap ng katotohanan para maiwasan yung mga consequences ng pagbabaliwala sa katotohanan. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!